Usap-usapan po na hindi nagpakamatay si Doktora. Pinatay daw ito. Totoo po ba? Tanong ng isang reporter na hindi niya pinansin. Ano pong masasabi niyo na ang mga Miller ang sinisisi sa pagkamatay ni Doktora Elena? Doon siya natigilan. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon, ni hindi iyon pumasok sa isip niya. Mas lalo silang nagkagulo sa ginawa niyang pagtigil. Don't mind them. They are just provoking you to give them the statement they want. Bulong ni Troy. Sinunod niya ito, kahit na nagulantang siya sa tanong na iyon ay winaksi niya. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan nito ay nakasunod ang mga reporters. Kung hindi dahil sa guards ng ospital ay kanina pa sila nadumog. Sunundan nila ang sasakyan ni Mr. Mariano hanggang sa makarating sila sa bangko. Pagkabasa sa logo ng bangko ay agad niyang inilabas ang susi na ibinigay sa kanya ng yumaong doktora. Tiningnan niya ang pangalan ng nakasulat doon. Habol-habol ang kanyang kaba. Pakiramdam niya ay buhay niya magiging kapalit ng susing hawak niya. Naunang bumaba ang binata. Inilalayan siya. Palingon-lingon pa ito sa paligid. Nakasalag ang katawan sa kanya. Sa seguridad na binibigay nito at pag-asa na tila personal bodyguard niya, alam niyang nasa panganib din ang kanyang buhay. Napalingon siya sa sasakyan na huminto, hindi kalayuan sa kanila. Napansin din iyon ng kanyang kasama, kahit si Mr. Mariano ay may mga kasamang bodyguard. Huwag mong pansinin, mga kasamahan ko sila. Kailangan din natin makasiguro dahil hindi biro ang kasong inilaban natin. Alam na ito ni Atty. Alegron. Ideya niya ito. Paliwanag ni Troy. Hindi na siya nagsalita. Alam niyang walang kinalaman ang mga Miller kaya kailangan niya ng security. Hindi iyon magagawa sa kanya ng pamilya. Kilala niyang mabait ang mga ito at hindi kayang manakit ng kapwa. Pagkapasok nila ay agad silang iginiya ni Mr. Mariano sa isang salida. Nandoon ang mga vault. Napakarami noon. Nalulula siya sa pagtingin. Halatang kilala ang bangkong kinaroroonan nila dahil sa mga pasilidad na nasa paligid. Hanggang sa may pinto lamang sa Troy. Dito lang ako. Mag-isa siyang sumunod kay Mr. Mariano. Dinala siya nito sa pinakadulo at sulok ng silid. Itinuro ang isang vault. Gamitin mo ang susi na ibinigay ng doktora. Bahagya itong umatras at hinintay na buksan niya. Lahat ng laman niyan ay binilin sa akin na ibigay sa'yo. Hindi ko rin alam ang laman niyan. Bigla na lang siya lumapit sa akin almost 2 years ago at pinatago yan dito. Inayos niya ang susi at sinubukang ipasok sa keyhole ng vault. Pagbukas niya ay may keyboard sa gitna noon na kailangan ng password. Napalingon siya sa kasama. Nagtataka. Walang ibinigay na password sa akin si Doktora. Anya, itinuro niya ang hawak niyang susi. Pagmasdan mo ang logo ng susi. Alanganin man ay tumango siya. Inilapit niya sa mata ang hawak na susi at pinakatitigan ng maigi ang logo. Napasinghap siya na makita sa gilid noon ang halos singkala na mga tuldok na numero. 152722. Sinubukan niyang pindutin iyon at halos mapalundag siya sa gulat dahil sa biglang pagbukas noon. Isang kahon na nakita niya sa loob. Kinuha niya iyon. Huwag mo ditong buksan. Alagaan mo kung ano malaman yan. Wala man siyang sinabi sa akin, pero alam kong yan ang naging dahilan kung bakit siya nawala. Tulad mo, hindi rin ako naniniwalang nagpakamatay siya. Hindi niya yun gagawin. Sa malayo ang tingin nito, tulala. Nakokonsensya siya dahil sa gitna ng pagdadalamhati nito'y kailangan pa siya nitong asikasuhin. She's a formal specialist in medical legal team. Bago siya naging full-time doctor. At hindi na mabilang sa daliri ko kung ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay ng mga taong nakakabangga niya. Naninikip ang dibdib niya habang pinapakinggan ang kwento nito. Ngayon ang taon na magre-retiro siya sa pagiging doktor. Pero bago yun, hiniling niya na sa Baguio ang huling maging ospital na pupuntahin niya. Alam kong ginawa niya yun dahil natuntun niyang nandoon ka. Sa pagtulong sa iyo niya ibinuhos ang natitira niyang oras. Sumingot ito, umiiyak, kahit na pinipilit itong maging formal. Naging madali ang pagtuntun niya sa iyo nung maikabit ang pangalan mo sa angkan ng mga Miller. Nabalitaan niya ang engagement mo sa bunsong anak na mayamang angkan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kahon. Bakit niya ginawa to kung alam niyang pwede siyang mamatay? Naalala niya ang habilin nito na kapag wala na siya ipuntahan niya si Esquivel Mariano. Tila alam na nito magiging kapalaran nito sa oras na may bigay sa kanya ang medical records niya. Hindi ko rin alam. Pero siguradong malaki ang papel ng kahon na iyan para masagot mo ang mga tanong mo. Mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. I'm sorry. Bulong niya. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Ang dami nang nadamay sa buhay niya. Parang gusto na lang niyang sumuko. Umiling ito.
Hindi na bago ang ganito sa buhay niya. Nagkataon lang na ang kaso mong pinakamabigat na kinasakutan niya. Hanggang sa makalabas siya sa silid na iyon ay umiiyak pa din siya. Bakit ba ganito ang nangyayari sa kanya? Kahit na buntis na siya, hindi pa rin siya tinitigilan ng pasakit. Alerton tumayo sa Troy sa tabi niya pagkalabas niya. Tumingin ito sa kahon na hawak niya. Ayos ka lang ba? Oo. Huwag mo akong pansinin. Ganito talaga kapag nagbubuntis, masyadong emosyonal. Nauna siya maglakad. Hindi niya alintana ang mga tao sa paligid. Kulang na lang ay sumigaw siya sa inis dahil nandoon na naman sa labas ang mga reporter na nasa ospital kanina. Sa likod tayo dumaan. Ni Troy. May tinawagan nito at iniutos na dalhin ang sasakyan nito sa likod ng ospital. Kabilang kalsada ang likod na parte ng ospital. Pagkarating nila doon ay agad ding dumating ang sasakyan nito. Lumabas ang isa lalaki at ibinigay ang susi kay Troy. Mabilis din siyang sumakay. Walang lingong pinaharurot ng binata ang kotse hanggang sa makalayo sila sa lugar. Tumigil sila sa isang hindi kalakihang bahay. Magtatanong pa lamang sana siya sa kasamang ngunit na tanaw na niya ang pagbukas ni Atty. Alagron sa gate. Sabay silang bumaba. Siya ang unang pumasok dahil si Troy ay binabantayan muna ang labas upang siguraduhin ligtas sila. How are you feeling? Inalalayan siya ng abogado papunta sa maliit na sala ng bahay nito. Dito ang bahay ko kapag may kaso ako dito sa Maynila. Inilapag niya ang kahon sa center table. Kumuha ito ng malaking gunting. Pati ang laptop nito ay dala rin. Buksan mo na para malaman natin kung ano laman. Tumango siya at sinunod ang sinabi nito. Hindi niya mapangalanan ng kabang nararamdaman. Nanginginig na naman ang mga kamay niya. Hindi mawala sa kanyang isip ang nakangiting mukha ni Doktora Elena. Patawarin niyo po ako, Dok. Dahil po sa akin nadamay kayo. Mari niya ipinikit ang mga mata. Bago pa man niya tuluyang mabuksan ang kahon ay napaiyak na siya. Ako na. Ani attorney, inagaw sa kanya ang gunting. Nakatingin lamang siya doon hanggang sa mabuksan. Inilabas nito ang mga laman. 2 USB. Inilapag nito sa center table. Isang envelope. Inabot nito sa kanyang envelope at ang USB ay isinaksak sa laptop nito. Naging abala ito sa harap ng laptop. Siya ay binuksan ang laman ng envelope. Kumunot ang kanyang noo pagkakita sa 4 na larawan. Unang nakita niya ay ang litrato ni Siete. Sumunod ay ang litrato ng 3 nitong kaibigan na nakasalubong nila sa bar. Ang tanging naaalala niya lang na nabanggit ni Siete ay ang apelyido ng isa na De Salvo. Binuklat niya rin ang iba pang papel. Ang unang pahina ay ang mga impormasyon kay Siete. Alam na niya ang halos lahat na nakasaad doon tungkol sa binata. Ang umagaw lang sa atensyon niya ay ang nakalagay doon na isa ito sa dating may-ari ng bar. Kasosyo ang 3 kaibigan. Sumunod ay ang mukha ng lalaking unang nakasalubong ng kanyang mata pagbalik niya sa bar na iyon. Yung lalaking tila hindi makapaniwala na makita siya. Lexino Chanco, angat ng sikat na Chanco Corporation. Dati itong captain ball ng baseball team sa Amerika at nung matigil sa paglalaro ay naging president ng pinakamalaking sports organization ng bansa. Halos kay dadlang din ito ni Siete. Sumunod na pahina ay si De Salvo. Estefan De Salvo, an orphan, heir of the De Salvo Mining Company. Ito ang chairman ng kumpanya at sa murang edad ay natuto sa buhay ng mag-isa. Wala na itong kaanak. Ang tanging ginagawa na lang ay magpayaman at maging tanyag na minero. Ang pangatlo ay si Makir Espanyano. Nagmula sa pamilya ng mga politiko. Ang ama nito ay tumakbo bilang presidente ng bansa noon. Ang 2 kapatid ay miyembro ng kabinete at ang nag-iisang kapatid ay gobernadora. Kulang ang panlalaki ng mga mata niya upang ilarawan kung gaano siya kawindang sa mga impormasyong laman ng kahon. Parang humihiwalay ang kaluluwa niya. Hindi alam kung alin ang uunahin na tingnan. Ang mga larawan na kalakip ay nagsasalaysay ng pangyayari nung gabing iyon. Kahit ang ilang kuha ay may kadiliman at natatakpan ng nakakasilaw na ilaw ng disco lights. Noong gabing iyon ay nakikilala niya ang sarili na kasama sa larawan. Parang may pumipitik sa kanyang utak. Hindi nakakaya ang bigat ng mga impormasyong nasa harap. Detalyadong-detalyado at kung ihahain nila ito sa korte ay siguradong mananalo. Ako to. Nautal niyang sambit. Itinuro ang larawan niya na nakaupo sa counter. Nakayukyuk ang ulo at naaalala niya ang oras na iyon. Ang isang larawan ay nakasandal siya sa upuan katabi ng pinto kung saan may humila sa kanya.
Halos mapunit niya ang mga larawan sa labis na galit na kumakain sa kanya, lalo nung makita ang larawan ni De Salvo na siyang nagsarado ng pinto. Akala niya isukdulan ng impormasyon na nasa mga litrato. Ngunit mas gumuho ang mundo niya nang iharap sa kanya ni Atty. Alegron ang laptop nito. Kuha ng CCTV ng gabing iyon. Lahat ng impormasyong kailangan natin ay nandito, pati na ang tunay na nangyari. Anito. Babalik na naman ako sa umpisa. Paano niya kakayaning panoorin ang sarili na tila nasa isang pelikula habang hinahalay? Paano niya titingnan ang video na uulit sa naging bangungot niya? Hindi siya kumukurap. Ano pa bang masasakit sa tanawing nasa harap niya ngayon? Ang CCTV footage na ito na siya laman ng unang USB ang bumuhay sa mga larawang nakita niya. Nandoon siya nakaupo sa may counter habang nakatingin sa paligid, umiinom. Isinandal niya ang ulo sa upuan hanggang sa may lalaking humila sa kanya. Naikuyom niya ang kamao nang makilalang si De Salvo iyon. Nakita niya ang pagpupumiglas niya. Tandang-tanda niya pa ang gabing iyon. Ang kuha ng CCTV ay sa labas lamang ng VIP room. Ilang sandali ay lumabas ang 4 na mga lalaki. Halos dumugo na ang kanyang labi sa mariing pagkagat doon. Una niyang nakita si Siete. Halos hindi natuwid ang paglakad nito. Gumigewang. Kasunod dito sina Lexino, Estefan at Maquir. Nagtatawanan na magkakaibigan, nag-uusap-usap sa labas ng silid. Kahit na parang pinupunit ang kanyang puso sa sakit ng pagtukla sa katotohanan, ay mas nananaig ang kagustuhan niyang malaman ang mga pangyayaring hindi sakop ng kanyang memorya ng gabing iyon. Naglapag ng tubig si Troy sa harap niya. Agad niya iyong ininom. Tahimik lamang silang tatlo. Kahit si Atty. Alegron ay tutok na tutok ang mga mata. Hindi mo naman kailangan panoorin. Baka makasama sa'yo. Ani Troy. Hindi siya nakinig dito. Nakatingin pa rin sa screen ng laptop. Ilang sandaling nag-usap-usap ang 4 hanggang sa itulak ni Siete sa Stefan. Nakita niya ang galit nitong muka at kuyom ang mga kamao. Medyo may kadiliman din sa pwestong iyon. Tanging ang disco light na naglilikot ang bumabanaag sa mga mukha ng mga ito. Pero sa tindig ay kilalang kilala niya ang mga ito, lalo na si Siete. Umawat ang dalawa. Humawak si Leximo kay Siete at si Maquir ang umawak kay Estefan. Muntik na magsuntukan ang dalawa. Nagtatalo ang mga ito base sa mga kilos at pag-amba ni Siete ng suntok sa kaibigan. Pinagtutulak niya ang tatlo at muling bumalik sa silida. Sumunod din ang mga ito. Tiningnan niya ang oras na itinagal ng mga ito. Ayon sa record ng CCTV, 5 minuto ang muling lumipas nang lumabas ang magkakaibigan ngunit hindi na nito kasama sa Siete. Tumambay ang mga ito sa kinauupan niya bago siya ipasok sa silida. Unti-unti siyang nakaramdam ng pagkamuhi sa tatlo. Nag-appear ang mga ito sa isa't isa at nakangisi. Parang walang nangyari na tumawag ang mga ito ng waiter at humingi ng inumin. Alam niya kung ano nangyayari sa loob ng silid na iyon kahit hindi kasama sa footage. Nagsaya ang mga ito na parang walang ginawang kahindik-hindik. Nagsialisa ng mga ito. Halos kalahating oras ang lumipas. Napatingin siya kay Troy nang makita niya ang pagdating nito. Nasa CCTV. Kumatok ito sa pinto ng VIP room ngunit walang nagbukas. Tinawag niya ang dumaan na waiter. Kinausap ito saglit. Tinanong ko siya nun kung may tao pa ba sa room. Tumawag sa akin si De Salvo at sinabing sunduin ko na si Siete dahil lasing na ito. Sabi niya wala ng tao. Kwento ng binata. Tumango naman sa Atty. Alegron. Samantalang siya inaabangan ang susunod na nangyari. Nang umalis ang waiter ay sinubukan pa rin itong kumatok. Hindi ako naniniwala sa sagot niya kaya kumatok pa rin ako. Alam kong hindi aalis si Siete na walang sundo. Hanggang sa sipain niya ang pinto. Nahirapan itong sirain ang doorknob pero nagtagumpay pa rin sa huli. Mabilis itong pumasok. Tanging malakas na tibok ng puso niya ang naririnig niya. Nakabibingi ang antisipasyon. Natutup niya ang bibig nang palabas na si Troy at buhat-buhat na siya. Ang luha niya ang hindi nagpahuli. Hindi niya namalaya na gusot na ang mga papel na hawak niya sa pagtitimpi at pagpipigil ng galit. Pakiramdam niya, kayang-kaya niyang pumatay sa estado ng puot niya ngayon. Namumuhi siya sa mga taong naging sangkot sa panggagahasang ginawa sa kanya. Pagkapasok ko nakita ko nakatulala sa Siete. Nakatingin sa iyo na wala nang malay. Nung makita niya ako, hindi siya gumalaw pero nagsalita siya. Ibinili niya sa akin na kahit na anong mangyari ay alagaan kita. Iyak siya ng iyak. Wala din ako nagawa dahil gulat na gulat din ako sa naabutan ko.
Habang isinasalaysay ni Troy ang parteng iyon ng kwento ay halos maubusan siya ng hininga. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ni Troy sa kanya nung tanungin niya ito kung ilan ang bumaboy sa kanya. Noon sinabi mo na magkaiba kayo ni Shete. Dahil ikaw ay nagligtas sa akin sa kamay niya. Bakit mo sinabi yun kung alam mong may kwento sa likod noon? Umiling ito. Ngayon ko lang nalaman ang likod sa kwento ng lahat. Hindi ko inaasahan na makakalap ni Doktora ang mga impormasyon na hindi ko nakita. Huli na nang dumating ako at hindi sinabi sa akin ni Shete na sangkot ang mga kaibigan niya. Lagi niya sinasabi na iligtas kita sa kamay niya. Hindi siya nakakibo. Kaya hindi kita masagot kung may iba pa. Bakit ginawa yun ni Shete? Anong pinagtalunan ng mga ito at ginawa nito yun? Muli silang natahimik sa sunod na footage sa hospital iyon kung saan siya dinala ni Manang Esther nung kinumbulson siya. Sa hallway, lumabas ng opisina si Dr. Elena nang may isang naka-nurse uniform na lumapit dito. Palingalinga ito sa paligid. Nang masigurong walang tao ay naglabas ito ng barila. Agad na na-zoom ni Troy ang video. Doon, niya namukaan na si De Salvo iyon. Nagtagis ang bagang niya. Sa simula pa lang ay ito na ang pinakapangit ang ugali sa tatlo. Ramdam niya ang kahambugan nito at tila babanggain lahat para lang lumamang. Halatang alam niya na si Dr. Elena ang nag-check up sa'yo. Siguro, alam niya rin na hindi basta-bastang tao si Doktora. Ani attorney. Pinagbantaan niya si Doktora. Hindi siya matatakot na gawin iyon. Lumaki siya sa kalsada nung bata pa, gahaman at uhaw sa kapangyarihan. Sa klase ng mga galaw niya, siguradong hindi lang ito ang krimen na ginawa niya. Tumayo sa Troy at kinuha ang laptop nito. Mabilis sa mga daliri nitong nag-type doon. Salubong ang mga kilay at seryosong-seryoso sa ginagawa. We will file a complaint against De Salvo, Chanco and Espanyano. Sambit ni attorney. Tatawagan ko si Officer Kadar. Agad itong nag-dial sa cellphone nito at may tinawagan. Malalim ang paghinga niyang sumandal sa couch. Gumugulo sa isip niya kung bakit nagawa ni Shete ang bagay na iyon. Ano ang rason nito? Sangkot ang tatlo nitong kaibigan pero bakit wala itong binabanggit at tinatanggap lamang lahat ng akusasyon niya? Pupuntahan ko si Shete. Matatag niyan sabi pagkalipas ng ilang sandali. Napatingin naman sa kanya ang dalawang kasama. Hindi ka pwedeng lumabas ng basta-basta. Delikado. Ngayong alam na natin kung sino ang mga kalaban, mas lalo tayong dapat na mag-ingat. Buntis ka at mas madali ka nilang masasaktan. Agad natutol ni Troy. I'm checking all the records of the three, especially De Salvo. Kailangan din nating malaman ang istorya sa pagtatalo ni Mr. Miller at De Salvo ayon sa CCTV. Kung makukuha natin ang testimonya niya, ay mapapadali ang pagdiin sa tatlo. Sagot ni attorney. Akong kakausap kay Shete. Kailangan din magbayad ng tatlong iyon. Sukdulan ng kanyang galit. Fine, pupunta ka sa kanya pero kasama ko. Isunod ng binata sa kanya ang coat dito. Ibinilin sa abogado ang laptop bago siya alalayang palabas. Naging maingat si Troy sa lahat ng galaw niya. May nakasunod din sa kanilang mga tauhan nito na kung hindi niya alam ay aakalain niyang normal na sasakyan sa kalsada lang. Pagdating nila, sa presinto ay sinalubong sila ni Officer Kadar. Tumawag si Attorney Alagron at gumagawa na kami ng warrant para sa tatlo. Ngumiti siya. Maraming salamat, Officer. Pumunta po ako dito para kausapin si Mr. Miller. Sasabihin ko ang kasamahan ko na ihatid siya sa visitor's room. Naghain ng request sa Attorney Miller para sa bail ni Mr. Miller upang pansamantalang makalaya pero tinutulan niya. Imporma nito. Kumikirot ang puso niya. 2 buwan na ang lumipas at nanatili ito sa kulungan. Matapos niyang mapanood ang CCTV footage na iyon ay tila pinagsisisihan niya na ang ginawa. Tila nag-iiba ang ihip ng hangin. Mas nananaig ang puso niya kesa isipan. Magpapasya ako matapos ko siyang makausap. Pagpasok pa lamang niya sa silid ko saan dati rin silang nag-usap ay agad na may yumakap sa kanya. Nagwala ang tibok ng puso niya dahil sa pamilyar na init ng yakap na iyon. Namiss kita ga. Nilingon niya ito. Sinasabi ko na nga babalik ka. Binalikan mo ako. Halos hindi niya na ito makilala. Payat na payat ito. Mahaba na ang buhok at natatakpan na ng balbas sa muka. Hindi siya nakagalaw. Nanatili lang siyang tulala sa harap nito. Dumako ang tingin niya sa tiyan niya. Nalaki ang mga mata nito lumuhod sa kanya at itinapat ang tenga sa tiyan niya. Hinaplos nito iyon. Baby, ang laki-laki mo na. Ako to si Daddy.
Naalala mo pa ba ako? Sobrang saya ko na nakita ko ulit kayo ni mommy mo. Gumaralgal ang boses nito. Hindi niya napigilan na haplusin ang buhok nito. Kumawala ang luha niya habang pinagmamasdan nitong kausap ang kanilang anak. Bakit ba sila napunta sa sitwasyong ito? Ayos ka lang ba dyan, anak? Wag na wag mong pahihirapan si mommy, ha? Habang wala pa ako, maging good boy ka. Itinakip niya ang kamay sa mga mata upang pigilan ang mga luha. Tumingala ito, agad na bumakas ang pag-aalala nang makitang umiiyak siya. Tumayo ito. Bakit ka umiiyak, ga? Umiling siya. Wala. Nagpunta ako dito para kausapin ka. Aligaga itong kinuha ang silya at inalalayan siya. Umupo ka muna, baka mapagod ka sa pagtayo. Umupo siya. Pumunta naman ito sa kaharap niyang upuan. Nakangiti pa rin ito kahit ang mga matay pulang-pula. Hindi ito kumukurap sa pagtitig sa kanya. Kumusta ka na? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Ang mga vitamins at gatas na pinapadala ko nakakarating ba? Pinagmamasdan niya lang ang pagsasalita nito. Gustong-gusto na niya itong yakapin ng mahigpit pero pinigilan niya ang sarili. Gusto muna niyang makasiguro upang hindi ito umasa sa bagay na hindi niya pa mapanghahawakan ngayon. Si Dr. Salvo, Chanco at Espanyano. Kilala mo? Nalaka ang mga mata nito. Bumakas ang galit sa pulang mga mata. Ginugulo ka ba nila? Sinaktan ka? Hindi. Anya, alam ko na ngayon ang storya na hindi mo sinabi sa akin. Kaya nandito ako para alamin ang kwento mo. Itatago mo pa rin ba sa akin? Ililihim mo pa rin ba ang pagiging sangkot nila? Bakit? Natahimik ito. Nag-iwas ng tingin. Nagtagis ang mga bagang niya dahil halatang wala pa rin itong balak na aminin sa kanya. Hindi mo sasabihin? May pagbabanta sa boss niya. Ako may kasalanan. Ako ang sumira sa'yo. Mas lalo siyang napuot. Aminin mo na para matapos ang paghihirap na to. Gusto mo bang hindi na kami tuluyang makita ng anak mo? Gusto mo bang makulong habang buhay samantalang ang mga demonyo na iyon ay malaya? Tuluyang tumaas ang kanyang boses. Malakas ang pagbagsak ng kamay niya sa mesa. Sawa na siyang magpigil ng emosyon. Alam mo, gustong-gusto ko kayong Agad niyang pinutol ito. Di sabihin mo sa akin na lahat para alam ko kung ano dapat kong gawin. Paulit-ulit itong umiling kaya napamura siya. Alam mo ba dinadalaw pa rin ako ng bangungot na yun? Kapag hindi mo sinabi sa akin na lahat ng katotohanan, magpapakamatay ako. Hindi niya gusto ang mga sinabi at wala siyang balak na gawin kahit ang isipin. Sinabi niya lamang iyon para mapilitan itong magsalita. No! No, ga! Huwag mo gagawin yun. Baka mapano kayo ni baby. Tumayo ito't lumuhod sa gilid niya. Habang siya'y tuwid ang tingin sa harapan, hinawakan nito ang kamay niya at masuyong hinaplos. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang. Kahit buhay at kalayaan kong kapalit. Isinandal nito ang noo sa bewang niya at parang batang umiyak doon. Sa tingin mo mapoprotektahan mo ako habang nandito ka at ang mga demonyo na iyo'y malaya? Madiin pa rin ang bawat salita niya ngunit ang puso'y nadudurog habang nakikita ang sitwasyon nito. Ang makulong at manahimik ang kapalit ng kaligtasan mo. Hindi sila basta-bastang tao. Makakunin ka nila sa akin. Hagulhol nito. Hindi ka rin basta-bastang tao pero hinahayaan mong pagtusahin ka nila. Mas lalo nitong hinigpitan ng yakap sa tagiliran niya. Ayos lang ako. Ayokong madamay ka at pati ang pamilya ko sa gulong to. Hanggat nandito ako sa kulungan, wala silang gaglawin. Ni isa sa inyo. Napaiyak na din siya. Bakit ikaw magdudusa? Siguradong kayang-kaya sila ng pamilya niyo. Alam ko. Pero kapag lumaban ako gamit ang connection ko, siguradong may mawawala sa akin. Gera ang papasukin ko kapag lumaban ako at baka ikaw maging kapalit. Ayoko. Hindi ko kaya. Ramdam niya ang takot sa boses nito. Napatingala siya. Nananalangin. Hindi niya alam kung paano ito kukumbinsihin. Kinapa niya ang kanyang dibdib. Nawawasak ito para kay Shete. Ikwento mo lang sa akin. May karapatan din akong malaman. Ipapangako kung hindi ko sasabihin sa iba. Tumingala ito sa kanya. Inaarok ang kanyang isip. Nginitaan niya ito at tinapos ang pisngi. Kailangan mong ipaintindi sa akin at kapag ginawa mo yun, mananatili kami ng anak mo. Pangako.
Hindi kita iiwan. Pinagsalikop nito mga kamay nila. Nakaupo na ito sa sahig habang ang ulo'y nakaunan sa kanyang hita. Habang hinahaplos niya ang buhok nito ay napapapikit ito. Mahal na mahal kita, Ga. Umiiyak itong nagsalita. Taimtim niyang pinapakinggan ang bawat sinasabi nito. I was broken that time. Halos gumuho ang mundo ko dahil wala na sa akin sa princess. Hindi ko kayang mag-isa nung gabi na iyon. I need a companion who will ease the pain that I am feeling. We own a bar, a place we considered a second home in the times of sadness. De Salvo, Chanco, and Espaniano are my only friends, aside from my brothers. Umalis ito sa pagkakasandal sa kanyang hita at tulalang tumingin sa pader. Tila naglalakbay ang isip nito. Hindi siya kumibo. I trusted them like brothers, but little did I know that De Salvo envious what I have. He sees me as his competition. Nung gabi na iyon, lasing na lasing ako. Gusto ko nalang mamatay sa sakit. Yumuko ito upang itago ang panginginig ng mga labi at pag-ihap. Sabi nila kailangan ko ng babae magpapalimot sa akin sa sakit. Sabi nila kukuha sila ng babae magpapasaya sa akin. I agreed. Sino ba namang tatangging maging masaya sa mga panahong yun? Desperado na ako. Kahit na hindi na halos nito makayang magsalita, itinuloy pa rin ito. Umiiyak din siya. Nakikita niya ang sariling reaksyon kapag pinag-uusapan ang kanyang nakaraan. Ang nakamamatay na sakit, ang nakababalong na bangungot, lahat-lahat. I thought they will just invite some of the girls outside the VIP room, like what we always did. Yet Chanco and Espaniano are having a hard time. Tumingala ito sa kanya. Ilang ulit na hinalik-halikan ang kanyang kamay. Wala na ako sa katinuan dahil sa halo-halong alak na ininom ko nung gabing yun. Pinaghalong alak at sakit ang pumatay sa akin ang gabing yun. Then you came. I smiled at you. You are so beautiful. By just looking at you, the pain is, and I said to myself that night, that maybe God brought you to me. Umiling-iling ito, parang batang nagsusumbong. Malabo na rin ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Ikinulong niya ang mukha ni Sheta sa kanyang mga palad. Kahit hindi mo na ituloy. Umiiyak niyang sabi. Sobra-sobra na ang sakit. Alam niyang triple ang nararamdaman ni Shete. Pabiro itong tumawa kahit basag ang boses. Itutuloy ko. Sagot niya. Muli na naman itong hinalikan ng palad niya. Nung gabing yun lang kita nakita sa bar at ibang-iba ka sa mga babaeng nandoon kaya inakala kong VIP member ka din. Lumapit ako sa'yo at pumiglas ka. Doon ko nakita ang takot sa mga mata mo. Doon ko rin nalaman na may mali kaya inaya ko lumabas sa mga kaibigan ko. Dati ko mga kaibigan. Bakas ang galit dito sa huling mga sinabi. Alam niyang galit na galit ito sa tatlo. Nakita niya ekspresyon nito nang magkasalubong ang mga ito sa bar. I asked De Salvo about you and he just shrugged, saying that you are mine whenever I want. Tumawa lang ako at sinabing hindi ako namimilit ng babae kaya palalabasin kita sa VIP room. Nag-away kami dahil doon at sinabi niyang kung hindi daw ako, sila na lang. Naikuyom nito ang mga kamao. Niyakap niya ang ulo nito at sinandal sa kanyang tiyan kung nasaan ang kanilang anak upang kumalma. I am at my weakest point that time. I cannot even think straight. I messed up. And I know how cruel De Salvo is. He's a member of the biggest mining syndicate and he's a murderer. Tanging iniisip ko lang na iligtas ka. Hindi ko kayang makita na babuyin nilang isang babae sa harap ko. Hindi ako papatulogin ng konsensya ko. I'm sorry. I did what I think the best solution that time. Ginawa ko yun dahil alam kong yun lang ang paraan para mailayo ka sa kanila. Paulit-ulit ko sinabi sa iyo na huwag kang matakot. Pananagutan ko ang ginagawa ko. Alam kong hindi yun sapat, kaya pinagbabayaran ko ngayon ang ginawa ko. Pero dapat din silang magbayad. Anya na agad nitong tinutulan. Ibinilin kita kay Troy. Sinabi kong ibigay lahat ng pangangailangan mo. Hindi ko yun ginawa para mabawasan ang konsensya ko. Ginawa ko yun dahil simula nung nagkamali ako, itinuring na kitang asawa.
Nasa ilalim ka na ng responsibilidad ko. Ipinahanap kita at pinangako may lalaki magmamahal sa'yo sa paraan dapat mahalin ka. Nagpatayo ako ng bahay dito para ayusin ang sarili ko bago ko magpakita sa'yo. Nagpunas ito ng luhat ngumiti. Pero sagad nang gumawa ng sarili niyang paraan. Di wala sa panaginip ko na mapupunta ka sa sasakyan ko at makakasama kita. Minahal kita, hindi dahil may kasalanan ako. Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko magiging parte ka na ng buhay ko. Malamlam ang mga mata nito, sinalubong ang mga tingin niya. Sa maling pagkakataon lang tayo pinagtagpo pero tamang tao tayo para sa isa't isa. Sinagot niya ito ng ngiti, bago palihim na pinindot ang cellphone na nasa loob ng bulsa ng coat na ipinasuot sa kanya ni Troy.